good afternoon po sa bawat isa po sa atin and welcome to your favorite noontime show. This is The Baptist Lunch. Magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran po nating sumusubaybay sa ating pong programa po ngayon. Magandang tanghali sa lahat ng mga academy students na talagang masipag magbilang. Talagang inaabangan nila yung 10, 9, 8 na yung countdown eh. Talagang pagpasok ng countdown ay pambihira naman talaga, no? At nakakatuwa. Shoutout din sa mga kumakain dyan sa mess hall ng mga PSS students, full-time staff, academy teachers, kitchen staff, at kay Sir Conrad na masarap ang upo doon sa IP studio. Yeah. Shoutout po sa inyo. And of course, again, magandang tanghali po. North, South, East, and West corner. Medyo mukhang nanibago ata kayo sa mukha na nakita ninyo sa bungad ng umaga na ito. Sabi ni Ma'am Genesis, akala ko Tyro. Ay, sa mga nag-aabang po pala ng Tyro, no, medyo nag-a-adjust lang tayo ng konti. Kasi sa mga schedule ng activities natin, talagang sagaran eh. Mahirap gumising ng maaga. Kaya medyo ano po, no? Abang-abang lang, babalik din yan. No? Kaya magpapasaya tayo ulit sa umaga. Well, anyways, dito muna tayo mga kapatid. It's time to learn some principles. Sabi nga ng lagi nating kataga na naririnig dito, usapang babae na naman ngayong araw na ito. At of course, unang-una sa lahat ay magandang tanghali po sa aming mahal na pastor. At kay Pastor Hilorena, magandang tanghali po sa inyo. At ganun din kay Sir Jao, no? At kay Ma'am Marinelli. Magandang tanghali sa inyo po. And of course, magandang tanghali sa aking mahal na asawa na nakikinig sa taas ngayon. At na nagbabantay-bantay na kasi konting araw na lang. Puputok na. Ang lobo. Kaya magandang tanghali po. Let's enjoy watching your favorite noontime show, which is The Baptist Lunch. Of course, ay kung nanibago kayo sa akin, maninibago din kayo dito sa makikita po ninyo. Isa lang ang original ngayong araw nito. Magandang tanghali po, Sir Rudy and Ma'am Cynthia. Amen. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po sa ating lahat. Tunay na talagang maninibago ang bawat nanonood sa atin. Sapagkat ito'y Mother's Edition at narito tayo hindi para pakialaman, kundi para pagtibayin ang pagsasama at maintindihan at maunawaan pa ng mabuti ang kalagayan ng mga nanay. Nagulat sila si Rudy, pinasok ng mga tatay at usapang tatay at saka usapang young people. Yung Mother's Edition. Kaya nga sabi ko magugulat ito ngayon. Kaya sigurado. Pero nandito po kami hindi para kontrahin. Amen. Kundi para mas ayusin ang pagsasama ng mag-asawa at upang sa ganon mas makita kung ano pa yung kulang natin para mas mapagbuti natin kung saan man tayo bahagi may kakulangan. Amen. At syempre, magandang tanghali po sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng mga nanay na nandyan. At gayon din mga tatay na nakatutok din. Kasi andyan din yung mga tatay, nakatingin din sila, nakatutok doon. At syempre, nagbabantay, baka may sabihin sa comment section. Oo. Huwag kayo mag-alala mga tatay kasi may representative tayo dito, mga tatay. Huwag kayo mag-alala, may representative tayo. At alam naman natin na kung hanggang saan lang din naman tayo sa bagay na ito. So, magandang tanghali sa aming area, Makati Central Family, at gayon din naman sa aking magandang asawa, Arog. Magandang tanghali sa iyo. Kumain ka kahit wala ako, nabihan mo ang pagkain mo. Nagluto ng gulay ang anak mo, upo. Okay, wow. Kaya dandoon sa baba. Okay, ben. Kaya kumain ka, sumagsalo kayong dalawa. Okay, so muli, magandang tanghali. Magandang tanghali po sa lahat. Ipaalala ko po, ngayon po ay Tuesday. Hindi Thursday yan, hindi Friday. Oo, bagong formula to. Pero iisa lang ang ating source. Kaya sa lahat, magandang tanghali po sa ating mga listeners from abroad, sa Hong Kong, Sister Eileen, Sister Arlene, Sister Sherry May, at naku, napakarami pa to from Taiwan, Ma'am Gemma Belzalim, from si Ma'am Doy. So, opo,
kahit hindi siya minsan nakakapag-live, pero lagi yan nagre-replay at laging may comment. Ganon rin po sina Ma'am Ging Patubo, sina Sir Marvin Fernandez, at syempre yung ating suki, si Ma'am Flor Solomon from Japan. Hello, ma'am! See you later, alligator. At saka, si ma'am, itong kaibigan natin, ma'am Roda. Opo, magandang hali po sa inyo diyan sa Japan. Ganon rin syempre sa aking family, kay Brother Noel. Hello. Tapos na siyang magturo kay Pauline. Day off niya ngayon. Hello, Pauline. Pass the link. At kay Tricia, nasa trabaho. At sa buong West Bank, hello. Patuloy nating tangkilikin ang ating programang ito dahil ito'y sa ating ikalalago, at keep on giving your comment. Iisa-isahin namin yan. Sisikapin namin mabasa ni Sir Rudy at ni Sir Maki. Hello po sa lahat sa napakagandang panahon ngayon. Let's welcome. Isang Tuesday na lang, Sir. November na. Namamalikmata nga. Si Ma'am Genesis, namamalikmata na daw siya ngayon. Akala niya daw Friday. Tinanong niya daw pangalan Ryan, ni Sir Ryan. Oo, tinanong niya. Wala ka dyan kay Ma'am Jess. Gusto niya lang maglambing kay Sir Ryan. Yeah. Wow. Okay. Ay, Si Sir. Ma'am Genesis pa. Opo. Marami, Tsaka nga pala, marunong to eh. hindi natin nabati yung ating mga Australian Ay, dyan. oo. Meron ba? Hello, hello. Opo. Ito na si Sir Mga Giovanni. Australian, opo. Yan, Opo, amen. andito na yan. Palagay ko, nandyan na rin si Crisel. Hindi lang natin nakikita Yeah. sa ngayon. Amen. Opo. Ayan yung suki natin. Si Ma'am Josephine Nigado, si yan. Ma'am Linda Fusin, Sister Genesis, si Ma'am Nelia. Ay, nako, lahat na po kayo. Si Ma'am Leila Arevalo. Ito, sa mission natin, Sir Ian. Shoutout pala po sana sa Hermaid Salon. Yan. Wow. Kung may customer dyan ngayon, shoutout po sa inyo sa ginugupitan. Magaling po maggupit yan si Ma'am Leila. Kaya Opo. sa lahat ng mga nagpaplano po na magpagupit, Hermaid Salon. Yan. Wow. Diyan talaga mamimit nyo ang tamang gupit para sa inyo. Opo. I-send out natin yan si Brother Rafi na nakikinig ngayon. Yeah, kaya maganda tanghali po sa lahat ng mga kapatiran po natin na again na sumusubaybay po kayo. Alam niyo po, napakaganda po ng usapin. Ako po personally ay bilang nagsisimula sa pagpapamilya, ay habang nakikinig po ako, kasi ako po yung nagko-control ngayon lang po ako napaupo po dito sa mga episode po na ito. Pero ako po yung nagko-control. Pag pinapakinggan ko Sir Rudy, Ma'am Cynthia, yung episode ng Tuesday at ng Friday, ay talaga namang napakagandang gabay. Yes. Napakagandang gabay. Tama. And ang napakaganda po dito sa ating programa sa simbahan, hindi lang ito pang nagsisimula, kundi kahit doon na sa mga matatagal. Di ba? Amen. Kasi ang pinaka goal ng ating pong mahal na pastor ay mapagtibay ang isang pamilya. At isa sa mga, sabi nga nila, Sir Rudy, Ma'am Cynthia, ang pinakasusi sa magandang relasyon ay communication. Di ba? Yung pakikipag-communicate. Siyempre, kahit sino bang matutuwa sa lagi na lang kayo nagsisigaw. kahit nga hindi mag-asawa, yung magkaibigan lang, di ba? Kahit lalaki sa lalaki, sino bang matutuwa lagi kayo nagsisigaw? Oo, kaya wala tayong mabibuild pag ganon. Kaya ako, honestly speaking, napakaganda ng programa po na ito. Kaya kung mapapansin po ninyo, pag nagpo-post din ako ng mga principles ngayon, mula na rin sa Baptist Church, hindi lang mula sa pulpito. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, napakaganda ng talakayan po dito. Kasi ito yung susi ito yung isa sa mga sir, tama yung sabi ni Sir Joe, maalala ko minsan mapapanood mo rin talaga yung mga nasa mga show sa TV, yung mga nirereklamo yung mga asawa. Alam mo, minsan nakakatawa minsan, pero alam nyo po, hindi makikita mo kaagad yung problema pa lang Yung tipong, alam mo na kaagad kung ano yung ididil mo. Yung anong root ng problema. Walang iba kundi yung communication. Kasi makikita nyo po alam nyo, naalala ko nga po yung yung prinsipyo ng ating mahal na pastor na walang pinipili ang pagrespeto. Di ba? Kung sa mag-asawa, lalo na sa mag-asawang babae at lalaki, di ba? Nandun dapat yung respeto. Minsan pag nakita mo yung mga ganong bagay, alam mo na kaagad, alam ko na kung anong problema nito. May problema to sa komunikasyon nilang dalawa. Which is, alam nyo po,
ito po, siyempre, area leader din tayo, Sir Rudy. No? Yes, sir. Nakikita natin yan sa ating area. Ito na po yung sagalang po ng sa akin, Ma'am Cynthia, Sir Rudy, sa mga nanonood po. Ito na yung pinaka nawawala sa mga mag-asawa ngayon. Yung mag-usap. Mag-usap. Kagaya nga sabi ng ating mahal na pastor pag may problema, pag-usapan. Mag-usap lang. Wala mo, yung iba, batuhan agad. Batuhan sa palan agad. Walang pag-uusap na nangyayari. Di ba? Kaya yun po yung ito yung mga nawawala. Kasi, tama, naalala ko kanina, nabanggit lang din kanina nag-uusap na pagpasok namin dito, si Sir Rudy na maganda yung pag-uusapan. Sumagot si Ma'am Cynthia, hindi lang pang mag-asawa, kundi pati pang mga anak. Kasi, ito talaga, sir, communication talaga is the key. Di ba? Kahit, di ba, sabi nga doon nga sa mga, ang nakakalungkot nito, sir, nung nagliligawan pa lang, ang sipag sa communication. Yeah, tama. Ang lalambing Yes. Ang tama lalambing yan. Kahit inaantok na yan, makasagot lang. Oo, alas 3 na, nag-uusap pa yan Palobat na, 5% na lang, palag-palag pa din pero nung magkasama na, wala nang usapan nangyayari. Kung may usapan man, hindi na magaganda. Di ba? So, pero ang maganda po niyan, meron tinuturo ang Biblia. Katulad dito po sa talata na ating pong ginagamit in the book of 1 Corinthians, chapter number 15, verse number 33. Be not deceived, evil communication corrupt good manners. No? Napakaganda po nito kasi ang pinakamagandang mailagay muna sa isipan po natin, hindi lang ngayon, sa mga mag-asawa po, lalo na sa mga nanay na nakikinig po ngayon, hindi lang kayo basta ordinaryong mag-asawa na ngayon. Kayo ngayon ay Kristiyanong mag-asawa. Yun minsan ang unang-una, minsan iisipin nyo dito sa talata na to, bakit kaya sinabing, be not deceived? Pag inilipat natin yan sa ating sariling lingwa, yung pinakamababa na para maintindihan natin, huwag kang magpapaloko, huwag kang magpapaisa. Diba? Pero pag inisip mo, bakit kaya? Bakit kaya ito ay sinasabi ganito ang pagkasabi sa Biblia, sa salita ng Diyos? Kasi, yun po ang pinakaunang magandang itatak sa isipan ng bawat mag-asawa ngayon, lalo na po sa mga nanay. Kasi alam nyo, magandang usapin po ito, Ma'am Cynthia, sa mga nanay. Kasi kayo po, bilang isang nanay, syempre, naiiwan sa inyo yung trabaho Kumbaga, sabi nga ang bitaw lagi wala nga kayong ginawa dito sa bahay. Ako lang nagtrabaho dito lahat di ba? So yung pressure, yung stress, lahat nandun So nasa nanay, sabihin natin gano'n, nasa nanay lahat. Pero tinan nyo po, pag uwi, sabi nga ng ating mahal na pastor, pag uwi, pwede ka pa rin magsabi na, honey, sweetheart, babe, diba? Yung lahat na ng tawagan, tinawag mo sa asawa mo, para di ka mahuli. Diba? Ay, di gano'n ginagawa ko. Ayan Diba? Diba? Tip lang yun, tip. Diba? Para ganun Pwede sabi nga natin mahal sa pastor, pwede mo sabihin, honey, umuwi ka ng malinis yung bahay. Sinadya ko yan. Para pag uwi mo, magpapahinga ka na lang. Wow. Mag-uusap na lang tayo sa kwarto. Di ba? Wow. So, alam niyo po kung bakit po ito nabanggit, itong first part na ito, be not deceived. Kasi, yun po yung gusto kong una munang ilagay niyo po sa isip po ninyo. Ayun na, si Lolo Pugs, nanonood na si Lolo Pugs. Magandang tanghali, Lolo Pugs. Yun po yung pinakamaganda ngayon ilagay sa isip natin Tayo ngayon ay Kristiyanong mag-asawa. Ikaw, Kristiyanong nanay ka. Hindi kayong ordinaryong nanay na pag na-stress, flare up agad sa communication. Yes. Diba? Kasi pag iniisip po natin na meron na tayong Kristiyanong titulo sa ating pong buhay, lalo na po sa mga mag-aasawa, mapipreserve talaga yung magandang komunikasyon Yes, diba? amen. Kaya yan po yung una na napakaganda na makita po natin pagdating po sa communication. Sabi ko nga kung ang susi sa magandang relasyon ay ang komunikasyon, doon ka na sa maayos na komunikasyon. Sa signal nga lang, communication nga lang sa signal ng cellphone, gusto mo maayos pag naghahanap ka ng maayos na signal. That's right, amen. How much more sa maayos kaya ng pakikipag-usap? Sir Rudy, kayo po muna. Dahil naputol ka doon sa signal. Sa signal. Napakahalaga talaga niyan. Napakahalaga ng connection kung pag-uusapan. Kasi, totoo, kung internet ang pag-uusapan, mga kapatid, kung ang connection mo ay poor, ay talaga naman na talagang hindi maganda ang signal.
So, ganun din naman sa buhay Kristiyano. Para mas mapagtibay ang magandang komunikasyon, ay palakasin mo yung iyong connection. Yeah, that's So, right. doon pa lang maiintindihan agad natin. Saan ba tayo dapat kumunik lalo? Eh di syempre, walang iba kundi sa Panginoon. Sapagkat yun naman, doon mo naman matututunan yung lahat ng bagay na Yes. maganda. Lalong-lalo na sa pamilya. Nabanggit mo, Brother Maki, kanina. Sabi mo ay yung pinakasusi ng lahat sa pamilya man. At syempre, kahit hindi sa pamilya, kahit sa trabaho mo sa kaibigan mo, kapag magaspang ang usapan, ay hindi maganda. Totoo naman yun ang ano doon Kasi lahat ng yan, sabi nga, ang nagpapasarap ng lahat ng bagay ay yung mga magandang usapan. Nasa pag-uusap yan. Kahit nga sabihin mo pa na uneducated at tapos yung iba ay edukado, kung marunong kang magdala, marunong kang magsalita, abay, pambihira, mapapakaibigan mo rin Naalala ko nga, Sir Rudy, yung sinabi mo, sir, sa kahit ka sa DEF Oo, di ba? Di ba may sinasabi ka sa amin na yung isang uri ng DEF na pag may ganun siya, mahirap kausapin kahit sign language. Pero kahit uneducated, basta hindi siya ganun, madaling kausapin. Totoo yun. Kahit sa sign language, yan yung problema. Meron kasing DEF na talagang may MR. Yung MR. Talagang medyo mahirap 'yan. Kasi hindi lang pagkabingi yung ano mo sa kanya i-address kundi pati yung unawain mo rin yung kalagayan niya. May problema na siya sa pandinig, may problema na rin siya sa isip. Kaya doon pa lang kung hindi ka marunong makipag-communicate sa kanya, talagang mahirapan kang i-encourage yung taong 'yon. So, maging sa pamilya natin, mga kapatid, wala naman tayong MR sigurong kasama, lalo na sa asawa. Di ba? Sa asawa natin, wala namang ganun Pero sa totoo lang, kaya minsan, masasabi mong nagkakaroon ng MR ang asawa, bunga na kasi na hindi na ganun katamis manalita. Yeah. Yun yung problema doon. Kasi, sunod nga sabi mo, Sir Maki, nung nagliligawan pa lang ay inaabot ng madaling araw ay talaga makikita mo ang lambing. Dulong-dulong salita, maniwala ka kapatid, talaga kahit dulong salita ang bibitawan niyan sweet. Totoo po. Sweet. Lagi yan talaga abang-abangan mo Napaka-sweet. Tapos yung bukas, yung unang bungad, napaka-sweet din. Totoo, pero sa mag-asawa, diyan nawawala na kapag nakalimutan na ang mga bagay-bagay na yon. Pero ang maganda dahil sabi nga, tayo yung mga Kristiyano na. Lagi tayo dapat maging mindful kung ano na tayo. That's right. Maaaring hindi tayo perpekto kasi naapektuhan din tayo ng ng sanlibutan o ng masasabing may emotion din tayo kung minsan. Pero dapat hindi na tayo nagpapa-apekto doon, kundi mas ginagamit natin yung pagiging Kristiyano natin. Dahil nga mas mangingibabaw yung mga aral na natutunan na natin. At tulad ko, kami nung aking asawa, nagsimula kami talagang hindi ganun kaganda. Pero habang tumatagal, sabi ko, nagsimula naman tayo ng maayos Nakaigi naman kami ng maayos. Pero medyo pumapangit na nga lang noong mga panahong dumadami na yung anak. Pero ganun yun kasi napipressure na may pressure na. Pero ang maganda, nung kami naman ay nadala na dito sa simbahan, ay patuloy din naming sinikap na maging maayos na rin yung aming pagsasama. At una mo nga talagang bibigyan ng pansin ay yung komunikasyon ninyong mag-asawa. Na wag tayo, sabi nga, hindi maiiwasan na yung minsan yung iba, yung asawa, sino man, lalaki man o babae, minsan tumataas yung boses, okay? At pag tumaas yun, pangit na ho talaga ang dating sa mga sa nakakapakinig. Yeah. Kasi pagka kaibigan mo, kausap mo, ang ganda mo, ang lambing mo. Pagka kumari mo, ang lambing mo. Yeah. Di ba? Pagka ganon. Pero pagka asawa mo, parang nakakita ng parang kaya hindi kaya sabi ko nga,
kapag asawa mo, kausap mo, mas ibigay mo yung lambing mo. Yes. Kasi mas minahal ka niya doon sa bagay na yun eh. Sir, nakikita ko yan sa'yo talaga Totoo. eh. Kasi, tingnan mo. Bakit sa kanya lang? Hindi, totoo naman. Sa simula pa naman kasi doon nagsimula eh. Di ba? Yeah. Nung niligawan ko yan. Magandang point yun, sir. Oo. Doon ka niya minahal. Oo, doon niya ako minahal eh. Sa lambing. Sa salitang kolokal, doon mo Pero, nakuha. pero iba talaga, yung stages kapag nanliligaw. Halimbawa, meron kasi mga relationship na nagsimula sa magkaibigan lang eh, hanggang na-develop. Oo. Iba pag magkaibigan, iba kapag nanliligaw, iba kapag meron ng, anong tawag dito? Meron ng ugnayan kayong dalawa. may relasyon Iba, na. May relasyon na kayong dalawa. Iba kapag mag-asawa na. Yun nga, pag sa simula, sweet-sweet pa yan. It's either lalabas yung sweetness, yung extreme naman, o lalabas yung totoo na ganito pala yung napangasawa ko. At lalo pag nagkaroon na ng anak. Kasi magkakaroon na naman, kumbaga sa pagkain, magkakaroon na naman na another ingredients. Yeah. Kaya, kumbaga sa niluto, meron na namang ibang linamnam. Di ba? Pero yun nga po yung sinasabi ng ating mahal na pastor dito. Kasi maraming tama yung sabi ni Sir Rudy kanina eh. Maraming parang naiimposiblihan na yung nagawa nila nung nagliligawan sila, hindi na nila magagawa ngayon. Bakit kaya? Oh. Hindi. Hindi, totoo Sir, po, kayo, sir, totoo po kayo, yun eh. bilang mga Kaya, lalaki. kaya nga pinapakita Oo. sa atin ng ating mahal na pastor dito na hindi, may salita tayo ng Diyos eh. Kaya yun nga po yung una kong sinabi sa kanila, sa inyo kanina, sa mga nakasubaybay po ngayon. Yun yung una kong sinabi sa inyo. Huwag nyo lang kakalimutan kasi doon talaga nagkakaroon ng problema eh. Exacto. Pag iniisip mo na ordinaryong mag-asawa lang kayo, ordinaryong nanay ka lang. Pero pag iniisip mo, ay hindi, Kristiyano akong nanay na may salita ako ng Diyos. Yan. Yun yung sabi ng ating mahal na pastor last week eh. Hindi, imposible talaga na lumabas ang evil communication. Oo. Pero maganda yung tanong ni Ma'am Cynthia kay Sir Rudy. Sige nga, Ma'am Cynthia, ulitin mo ha. Bakit nga kaya gano'n, di ba? Mga ka-viewers ng mga nanay, kapag nanliligaw pa yung mga asawa nung during ng courtship, bakit ang lalambing ninyo? Teka lang po kinabahan ako dito sa tinag ni Ma'am Janice Agustin eh. Huwang Guapo. Ay, Huwang Guapa. Parang, may birth certificate po ba ito ng Pilipinas? baka one of these days, maimbestigahan tayo. Kinabahan ako yung mga pangalan. Anyways, tuloy po. sa PSA. Ayun nga, sir. Bakit kaya ganoon na, ang term nga ni Brother Noel dyan, siyempre, nililigaw ko lang kayo. Nililigaw lang kita. Opo, syempre, yun, nasa kwa naman talaga na syempre, piniplease mo pa yung babae. Pero bakit hindi ma-maintain? Hindi lang lalaki, pati yung babae. Pa-cute-cute pa, sa simula yan. Sweet-sweet. Pero pag totoo na pala, aswete na yung mukha. Alam mo, ang nakita ko sa bagay na yan, kasi sabi nga, nung nanliligaw pa, gusto mo ma-establish, magkaroon kayo ng relasyon. Ang nalimutan na nung ikaw ay sinagot na at kayo ay parehas na ngayon may commitment, mag-asawa na kayo ngayon, hindi na naisip ng tao kung na dapat pang mas i-establish yung relasyon na yon. Yeah. So doon nalimutan na yung pinaka-ingredients na kung saan yung communication, yun yung nagpatibay at naging dahilan kung bakit nagkaroon kayo ng kasunduan o naging panatag ang bawat isa. Nagtiwala ang isa. So, sa madaling salita, kung yun naman ay aalisin na ng isang mag-asawa ngayon, kasi nawawala na talaga eh. Yeah. Nung umpisa, mindful kayo. Gusto, sabi nga, pasweet ka. Kasi alam mo, nagdi-develop ka ng relasyon. Pero nakalimutan na, nung eto na, kung kailan may relasyon na kayo, huminto na yung iyong pagnanasa na mas ma-develop pa dapat. Kaya nga, para sa mag-asawa, masasabi ko na ituloy mo yung bagay na yon. Kasi doon kanya unang nakilala, doon kanya minahal, yun ang hinangaan niya sa'yo, yung malawak mong pangunawa, ayun yung pinaka-the best doon eh. Habang nagsasalita ka at nagsasalita siya, ginagamitan mo ng pangunawa. Di po ba? At hindi ka tinatamad na makinig sa kanya. Katunayan, inaabangan mo, ayaw mong ma-miss yung bawat sasabihin niya kahit isa man lang. Yeah. Kasi gusto mo siyang unawain eh. Gusto mo siyang unawain. Pero nung nag-asawa na, magkasama na kayo, na supposed to be dapat mas tinindihan pa natin yung ating pangunawa
at mas pinakinggan natin yung kailangan ng ating mga asawa o ng partner sa buhay, ay doon bas dapat na binigyan ng pansin yun. Kasi mas nadidevelop yung ating pagsasama noon. At sabi ko nga, sa asawa ko, di naman perpekto eh. Wala naman perpekto mag-asawa, kahit ako eh. Hindi naman kami perpekto. Pero sa oras na naririnig ko at nakikita ko yung kahinaan niya, mas ginagamitan ko ng pangunawa uli. Mas dinodoble ko. Bakit? Kasi kahinaan niya yun eh. Pero iko-correct ko yun. Iko-correct ko yun kasi ayoko na yung, alam mo yun, hindi yung mamihasa eh. Ang tawag dito ay kasanayan. Ayokong makasanayan niya. Yeah. Na bagamat hindi niya intensyon, hindi man niya intensyon na saktan ang damdamin o sa masabi mong saktan ka niya sa pamamagitan ng pananalita. Kung hindi lang talaga siya marunong mag-deliver eh. Yeah. Kung paano. Kaya inuunawa ko siya dyan na sa ganitong bagay, ito ang gusto mong mangyari. Pero mangyari, hindi mo lang kayang i-express ng mas maganda. Pero sabi ko nga, inuunawa kita sa bagay na yan. Kasi hindi perpekto eh. Pero kung meron pa, mapag-aaralan mo na pwede mong sabihin yung ilabas mo yung lambing sa pagsagot mo, mas maganda. Kasi kadalasan, kapag ang tao, simple lang naman ang tanong eh. Minsan, sasabihin, nakita mo ba yung white t-shirt ko? Ano sagot? Abay, sa halip na sagutin na andoon sa... Abay, pambihira. Ano sagot? Ano ka ba naman? Paulit-ulit na lang. Saan ba nakalaki yan? Kaya nga... Kaya masasabi mo talaga, sumagot ka. Hindi mo malaman kung lambing na yung mga lalaki. Ano diba? talagang ewan ba? Ganon din sa amin. Diba? Kahit ipinakita mo na, eto, mamaya, nasaan ba? Ayan sa harapan mo, saan? Totoo. Parang ka nilalagay sa kalan na pinakukuluan. Maliit na bagay lang, pero sa madaling Madaling salita, i-flare, oo. Kaya, sir, naalala ko dyan, maputol ko kayo, yung sinabi ni Pastor last Tuesday. Sabi niya, communication is very essential to connection. Yeah. If you want to connect yourself, desire the Word of God. Man. Ito, sinabi niya dito, yung pagpapahalaga ng salita ng Diyos. Man. Kumbaga nami-miss out na natin, parang ibinababa natin yung ating pagpapahalaga sa araw ng pakikinig natin ng salita ng Panginoon. Ibinigay niya yung essential ng tabernacle. Hindi natin binibigyan ng mahalagang turing yung pakikinig natin. Andyan yung Sunday morning, Sunday evening, Wednesday night, at napakarami nating programa sa ating area, sa ating church, na kung saan pwede tayong lumago talaga. Pwede natin, katulad ngayon, itong programang ito, sa totoo lang, hindi naman ito para sa inyo lang, para sa ating lahat, lalo higit sa amin. Kasi sabi ko, simula nang inilagay kami dito ni Pastor na maging co-host, nagkaroon na ako ng, kumbaga, mataas na pagpapahalaga. Siyempre, sa magiging testimony ko, nakikita ko siya nandun sa harapan, pero bakit ganito yan? O, di ba? Mas nakakahiya. Nakakahiya na i-represent mo ang Panginoon na ganon sa harapan ng iba. Sabi ni Ma'am Genesis dito, dati kapag kakwentuhan mo siya, grabe ang halakhak or ngiti. Ngayon, tanungin mo lang, kala mo sasakmaling ka na. Nagbaga, di ba? Yun yung sinasabi ko kanina, na nung umpisa, may ini-establish kang magandang relasyon. Pero nung kayo na tuloy ay nasa relasyon na, nakalimutan mong mas i-maintain dapat o mas paano pa yun. Itaas mo pa dapat, di ba? Si Sir Andy, sabi niya, tumataas po ang dugo kapag nakakain o nakainom ng maaalat or unhealthy food and drinks. Ay, pambira. Ganon din po, tumataas ang boses at maging mainitin dahil hindi nakakain ng spiritual food. At kahit nandyan na nga ang pagkain, ayaw pa rin kainin o tanggapin. Sinabi sa pagtanggap ng salita ng Panginoon. In other words, little learning is a dangerous thing. Okay, sabi niya sa Hosea 4:6, makes one weak and emotional instead of intellectual and spiritual. Yan yung kasi, mga kapatid, yan yung sinasabi po, katulad kanina, sabi ni Ma'am Cynthia, ay in-emphasize ng ating mahal na pastor dito yung last week, yung pagpapahalaga ng salita ng Diyos. Kasi, alam niyo po, yung katulad din yung sinabi ni Sir Rudy kanina, na through communication,
diyan mo madidevelop yung pangunawa. Yes. Amen. Kasi alam niyo po, kung pag-aaralan natin ang salita ng Diyos, kaya tayo binigyan ng salita ng Diyos para maunawaan natin yung mga bagay na hindi natin nauunawaan. Yes. Kaya That's nga right, tayo may book of Proverbs. Amen. Nag-guide Amen. natin yan sa daily living natin. Kasi pag wala ang salita ng Diyos, mga kapatid, di natin alam paano tayo mamumuhay. Katulad niyan, sa pamilya po, sa pagdating sa pag-aasawa. O, di mo ba, sa pagdating sa pag-aasawa, sa pag-aasawa sa mag-asawa, pag dumating yung problema, mahirap mo maunawaan kapag wala ng salita ng Diyos. So ano ngayon ang maghahari? Evil communication. Kasi we thought na sa pamamagitan, sabi nga ng ating, naalala ko po ito sinabi po ito ni Pastor Hill sa mga episode ng Mothers at saka sa episode din ng Tatay, na ang akala ng mga mag-aasawa, kung sino yung unang magtaas ng boses, panalo. Yung pinakahuli, siya yung talo. Kumbaga pag naunahan ka ng asawang babae magtaas ng boses, naunahan ka ng asawa ng lalaki magtaas ng boses, wala ka na. Kumbaga, paunahan lang. Anong tawag niya sa kulok? Sindakan lang. Pag nauna ka na sindak, huwag ka na magsalita. Pero kasi yan yung pinopromote ng mundo. Yeah. Pero ang salita ng Diyos iba Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, evil communication corrupt good manners. Yeah. Yung manners, yung way of life natin. Once na nakapasok na, tama yung sabi ni Sir Rudy, paano mo pa mauunawaan yung mga bagay? Sige nga, ano bang mauunawaan mo sa puro taas na lang ng boses? Puro sigaw yan. Alam nyo, yan nga, sir, ang dapat, Ma'am Cynthia, Sir Rudy, di ba? Sa mga nanonood nyo yun. Yan dapat yung katotohanan na makita nyo. Minsan, ang akala natin, pag malakas, maliwanag. Ibig sabihin ba, pag malakas, madaling pakinggan. Pero hindi po ba kayo nagtataka? Sigawan, wala kayong maintindihan. Ang lakas nun, di ba? Pag puro kasigawan, malakas yun, walang mahina na boses nun. Pero tinan nyo po, walang maintindihan. Kasi nga, ang tawag dyan ng Bible, you are corrupting now the good manners. Pag sinabi mo kasi natin good manners, ito yung klase ng buhay na dinisenyo na Diyos sa atin Kasi yun yung maliwanag na kung saan ito yung sitwasyon mo na maliwanag, kayong magkakaintindihan, maayos kayong magkakaintindihan. Sa pamamagitan po ng ng maayos na komunikasyon. Pero pasukan mo ng evil communication. Pag sinabi natin evil communication, ito po yung nagtatanggal natin. Evil communication, put your actions in a negative light. Kasi tama, amen, kahit tama. anong, katulad po nitong Christmas tree, kahit anong, tinan nyo po, bakit ilan na lang ngayon ang mga nagdi-design ng mga gantong Christmas tree? Ay, Christmas lights. Ayaw na nila bumili ng ordinaryong Christmas lights. Pero kung titingnan mo, pag meron kang Christmas lights ngayong Pasko, masaya ang aura. Pero bakit? Kasi hahaluan nila ng alam mo ba, ang Christmas lights, nakakasunog ng bahay yan. Pumuputok yan, maliit lang na ilaw yan, pero pag pumutok yan, sunog ang bahay mo. Pag hinaluan mo ng ganon, ano ang natatabunan? Yung magandang imahe ng Christmas lights. Na sana, pag meron kang Christmas lights sa bahay, masaya tingnan yung bahay mo. Dahil sa mga ganong klaseng may negatibong bagay, natatakpan yung kagandahan. Diba? So, ganun po sa atin. Kaya nga, alam nyo po, ang pinakamagandang tandaan po dito, mga kapatid, minsan, ang evil communication, hindi lang din nagsisimula sa atin Kumbaga, hindi lang po yan acquired. Hindi yan acquired, kundi sometimes, ang dapat po natin makita po dito sa mga mag-asawa, we also make evil communications. Minsan kasi, ang pagsisimula ng evil communication sa mag-asawa, narinig ko kay ganito, ganyan. Narinig ko kay ganyan, ganito. Kung hindi ka kasi kung nagwalis ka talaga ng totoo, kasi yung iba kasi, maglalagay lang ng towel dito, lalabas ng bahay, may hawak na walis at saka dustpan. Pero hindi naman talaga nagwawalis yun. Hindi naman talaga nagwawalis yun, nakikipagkwentuhan lang yun. Pero may binigay ditong si Sir Agpoon Grem. Sabi niya, since 1999 until now, same pa rin yung init ng pagmamahala namin ni Ma'am Roysan. Wow. Ang secret lang po ay salita ng Diyos. Lagi kaming open book at walang sikreto sa isa't isa. Wow, ayan. Kasi alam niyo, yun po yung sinasabi ko. Yun po, sakto po yan. Tingnan niyo po, we thought sa mga mag-asawa, sa mga nanay na nakikinig po ngayon, sometimes we thought na acquired yung evil communication. Kumbaga, nakuha lang natin sa iba. Pero alam niyo po, ang pinakamagandang katotohanan na makita po natin dito, sometimes we make
Diba? Tayo yung gumagawa ng evil communication. Kaya nga po, ito, bagamat may mga ilan-ilan na, siyempre, napag-uusapan namin sa taas, doon sa kwarto. Pero, pinapanatili po namin, hanggat maaari, sabi ko sa aking pong asawa, sabi ko, pagpapasok na tayo sa kwarto, dapat wala na tayong pag-uusapang issue ng ibang tao sa loob. Dapat atin lang, dapat masaya tayo sa loob eh. Kasi bahay natin, isipin mo, mag-uuwi ka ng mga hindi naman taga doon. Sabi ko, hindi naman sila nakatira doon, pero sila pa yung pinag-uusapan natin. Although sometimes may napagkikwentuhan, pero hanggang doon lang. Hindi ka mag-dwell in doon. Kumbaga, oy, ano lang, no? Parang ganito lang. O, tapos na. Pero yung mag-dwell in ka doon na, kahit kumakain na kayo, yun na yung pinag-uusapan nyo. Kasi doon magpuproduce eh. Doon makakapasok yung jablo. Minsan akala, naalala ko tuloy nung bago kayong kasal, sabi ko kay Shobe, sabi ko sa kanya, prepare ka rin kasi ang diablo, kanyan sa atin, lalo na kayo bagong kasal, sabi niya ganyan, darating ang oras na meron kayong hindi pagkakasunduan. Pero ang sagot ni Shobe, wala akong alam na pag-aawayan namin ni Maki. Sabi ko, prepare ka lang lagi. Kasi ang diablo, laging andyan. Nakabantay siya kung ano yung ating pan. Katulad nito, sinabi ni Sir Ivan, may pagkakunito, sabi ni Sir Ivan, kaya pag tumili si wife, napapatili na din si husband. Delikado. Totoo po kasi yun, ma'am eh. Yun po yung totoo po yung sinabi niyo, Ma'am Cynthia eh. Yun ang hindi nakikita ng mga katulad nung sinabi ni Sir Rudy kanina, pang-unawa. Pwede mo namang unawain. 'Di ba? Pero yan nga po yung dapat yung katotohanan na makita natin dito eh. Minsan tayo yung gumagawa eh. 'Di ba? Yes. Tayo yung gumagawa ng evil ko. Kaya nga sabi ng Bible, be not deceived. Sa salitang kolokal, huwag kang magpapaisa. Kasi alam ng diablo, tama yung sabi mo, Ma'am Cynthia eh. Bagamat wala kang iniisip na pwede ninyong maging problema, sa mga mag-asawa po ngayon, alam ko marami magre-react dito sa sasabihin ko. Totoo naman po yun eh. Pag iniisip mo naman ano nga bang pwede namin pag-awayan? Diba? Ano nga ba ang pwede namin pag-awayan? Lalo na kung medyo, sabi nga natin sa salitang kolokal, medyo siniswerte-swerte ka ba? Sinwerte ka sa trabaho, sinwerte ka pinansyal, lahat. Ano bang pag-aawayan nyo? Pero magugulat na lang po kayo biglang, boom! Biglang may lalabas na ganyan. Yan. Biglang may lalabas na hindi magaganda sa inyong mga bibig. Kaya nga sabi ng Bible sa atin, be not deceived. Yes. Be not deceived. Evil communication corrupt good manners. Kasi sometimes, yun nga po yung sabi ko Sabi ko nga, bagamat may mga napag-uusapan kami ilan-ilan. Pero sabi ko, kumbaga sabi nga ni Lolo Pog, sa lingwahe ni Lolo Pog, pangkwentuhan lang. Pangkwentuhan lang. Pag sinabing pangkwentuhan lang. Yan. Minsan, yung kwentuhan mo, dama yung buong pamilya mo. Buti pa sila, ganito. Buti pa sila, ganito. Yun po yung sinasabi ko. Na huwag tayong magpapaloko sa diablo. Kasi, maaaring akala natin, by entertaining negativeness sa buhay po natin bilang mga mag-aasawa, lalo na po sa tahanan, yun yung magpuproduce ng evil communication. Kaya sabi ko, hanggat maaari, may mapag-usapan man tayo, sabi nga, pangkwentuhan lang. Amen. Pero yung nasa hapagkainan na kayong dalawa, wag nang ganun. Wag nang ganun ang usapan. Kasi, yan po, yan pinakamagandang bantayan po natin. No? Pag pumasok sabi ko nga, matuloy ko lang yung sinasabi ko po kanina, akalain nyo po, hindi naman mga nakatira dun sa bahay ninyo yung napag-uusapan, inuuwi nyo pa. Diba? Hindi naman mga taga dun yung mga tao na yun. Hindi naman pang kusina yung mga bagay na yun. Hindi naman pang living room yung mga bahay na yun, mga bagay na yun. Bakit dinadala natin pa uwi? Kaya ang pinakamaganda po dito, siyasatin natin yung ating sarili, no? Sa mga nanay, alam ko pagod kayo. Alam ko marami kayo ang naiiwan sa tahanan, maraming trabaho, maraming pwedeng pumasok sa isip ninyo. Pero pag uwi dapat ng pamilya ninyo, dapat isa kayo sa mga magpi-preserve ng magandang communication. Yes. Diba? Kasi normal naman yan. Kung papairali natin ang ating emosyon. Kaya nga, alam mo, Sir Rudy, Ma'am Cynthia, napaka-strong ng simula ng talata na ito. Be not deceived. Yes. Diba? Be not deceived. Sabi ko nga kung ililipat na lang natin ito sa ating linggo, huwag kang magpaisa. Huwag kang magpapaloko. Tama. Pagod ka, huwag kang magpapaisa. Yeah. Sa mga tatay, maaaring meron kang
instruction na hindi naunawaan ng mga asawa bago ka umalis, huwag ka magpapaisa. Amen. Katulad nga nung sabi ni Sir Rudy, tsaka sabi ni Ma'am Genesis, minsan, magtatanong ka lang Iba yung sagot Tanong lang, simple lang ang tanong mo, simple lang. Yung sagot, pang-essay. Oo. Di ba? Pero alam niyo po, yun yung sinasabi ko Let's watch ourselves, no? Lalo na sa mga mag-aasawa. Relax. Wag kang bubuo ng evil communication. Yeah. Kasi alam niyo po, magaling ang Diablo. Ito, napakagandang talakayan po ito every Tuesday and Friday sa mga mag-aasawa. Pero ang Diablo, lalagyan ka sa isip ng, yung negative kong evil communication lang yan Hindi ko na i-entertain. Kasi galing yan sa labas, galing yan dito. No. Alam niyo po, sabi ko nga po, minsan, sa atin, tayo ang gumagawa ng evil communication. Oo. Tayo ang gumagawa. Kaya maganda yung sabi ni Ma'am Cynthia na sinabi po ng ating mahal na pastor. Pahalagahan mo yung tabernacle ng Diyos, yung simbahan ng Diyos. Amen. Bakit? Doon po nahahayag yung salita ng Diyos Kasi pag pinahalagahan mo yung salita ng Diyos, makikita mo, okay, evil communication, corrupt good manners. Yung buhay na ibinigay sa inyo bilang mag-asawa. Sabi nga ni Sir Rudy kanina, kung sinimulan mo ng sweet yan, tapusin mo ng sweet yan. Amen. That's right. Di ba? Yeah. Yun ang pinakamaganda doon. Wag sweet and sour. Wag sweet and sour. Maasim yun. Hindi maganda yun. Hindi maganda yun. Pag maasim, minsan dinudura mo Oo. Ibig sabihin, tinatanggal mo. So, mahirap naman kung tanggalin mo yun. Dapat sweet lang. Yes. Di ba? Kaya nga, mga kapatid, yun po yung sinasabi ko sa inyo. No? Ang pinakamaganda dito, yung salita ng Diyos, yung way of life, good manners ng buhay po natin, yung papaano, yung appropriateness, yung relevance in communication. Nako, isa po yan sa mga napaka-importante pagdating po, meron na tayong Biblia. Diba? Yung, alam niyo po, diba, minsan, yung relevance in communication, iniisip natin, matututunan natin sa eskwelahan Diba? Nagtuturo po yan. Relevance in communication. Paano ka magiging close sa isang tao. Ito na lang Simple. Minsan, ang dami ituturo sa inyo sa labas. Ito lang Sabi lang ng Bible, gusto mo ng relevance in communication? Be not deceived. Evil communication, corrupt good manners. Tapos sa usapan. Yes. Diba? Ibig sabihin nun, huwag kang gagawa ng mga bagay na kung saan makakatanggal, makaka-apekto doon sa buhay na ibinigay sa inyo bilang isang mag-asawa. Di ba? Disenyo ng Diyos Di ba? Bilang mag-asawa, God is the author of marriage. Isipin nyo po yan, way back in the book of Genesis. Simple lang. Alam mo, Sir Rudy, kung babasahin natin yon, subukan natin basahin dito sa book of Genesis binigyan ng binigyan ng authority nung simula pa lang nung nilikha niya yung tao. Yung nilikha niya yung tao. Alam mo, Sir Rudy, pag binasa mo itong yung paglikha ng Diyos sa tao, parang ang command lang dito ng Diyos ayon sa aking pagkaalala. Ang command ng Diyos. 120 Opo. Ito, 126. 126 hanggang 128. Yan. Ayan. Ang pagkatanda ko dito, sir, ang sabi lang dito ng Diyos, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over everything that moveth upon the earth. Kung pag-aaralan niyo po yung creation ng tao, parang wala namang sinabi dito mag-usap kayo ng negatibo. Diba? Kahit magpabalik-balik tayo dito. Kahit doon sa pagbigay na ng Diyos kay Adam, nung binigay niya na si Eve, wala naman pong sinasabi dito na, wala talaga ako nakikita, sir Wala. Na kahit basahin niyo po yan from Genesis chapter 1 to chapter 3. Basahin niyo po yan. Genesis chapter 1 hanggang chapter 2 kasi chapter 3, temptation na to bago po, ito po yung sinasabi natin Yung kung paano sinisira ng Diablo. Tingnan niyo po, saan nagsimula ang pagbagsak ng tao? Sa evil communication din. Diba? Amen. Yes. Sa evil communication din. Sa babae din nagsimula. Pero kung titingnan niyo po, from chapter 1 to chapter number 2, wala kang makikita na sisira kung paano nilikha ng Diyos ang mag-asawa. Kasi He is the author of marriage. So, nilagyan niya ngayon ng ito lang ang kailangan yung gawin. Okay? I already blessed you. So, ito lang yung dapat nyong gawin bilang isang mag-asawa.
Pero nga, yun nga po. Kaya kapag hinaluan natin yun or gumawa tayo ng isang bagay, outside that good manners, ibig sabihin yung plano ng Diyos para sa atin, yung buhay ng Diyos na ibinigay sa atin, papasok ang evil communication. At kapag pumasok ang evil communication, corrupt na ang mga bagay na susunod. Di ba? Kaya yan po yung pinakamaganda. Sir Rudy. Alam mo, yung mga ginagawa ng mga kababaihan, para meron silang style na mapapansin mo na di ka nila kakausapin. They dead by ka. They dead by. Oo. Alam nyo, mahirap nun pag binlock ka pa. Napapansin ko yan. Napapansin ko yan. Hindi ka iimikin. Inunfollow. Ito ha. Pero sir, ako talaga, kapag ganyan, tatahimik na lang ako, sir. Kasi kaysa makapagsalita pa ako ng hindi maganda, alam ko mainit na ako, itatahimik ko na lang talaga at hihintayin ko. Lagi naman nangyayari, hihintayin ko na siya yung mag-open uli sa akin at humingi ng halimbawa. Sorry, gano'n kung siya ang may kasalanan. Kahit abutin ng 5 araw, tahimik. Pero hindi, sir. Huwag naman ganun. Hindi, tama yan. Hindi, sir. Ibig ko sabihin, lagi naman yan sinasabi, madali siyang magalit. Actually, si Noel, madali siyang sumabog. Pero pag alam niya ng, tatahimik na yan, tas biglang tatahimik, tas magsasalita na siya ng, kumbaga, parang gusto niya nang burahin yung kanyang ginawang hindi maganda. Ako, mananahimik na lang sa isip ko, salamat naman. Limang Kaya araw, tahimik. kumbaga sir, mas maganda na manahimik na lang ang babae. Eto. Sabi nga po sir ito babanggitin ko sana itong verse na to, pero nabanggit na po ni Ma'am Christy. Sabi nga po dito, great reminders. Thank you po. Whoso keepeth his mouth and his tongue, keepeth his soul from trouble. Amen. Yan ang isa sa mga napakagandang talata. Sir Rudy. May mga sitwasyon na dapat talagang tumahimik. Pero pangit naman kung alam natin na merong hindi maganda at hindi naman katanggap-tanggap sa'yo tapos tumatahimik. Ay hindi maganda yan. Tapos bibit-bitin mo, babaunin mo hanggang pagtulog mo, itatanim mo, magmamatigasan kayo. Hindi magandang komunikasyon din yan, yung sabi hindi ninyo pag-uusap. Pag tinanim mo yan, sabi nga ni Sir Sam Taganili, sa devotion, sa family time, matutulog yan ang nakaharap sa kabila. Yun matutulog. Pangit yung matutulog yan ang nakaharap sa kabila. Isipin mo, pangit yung ipinakikita. Kaya Ma'am Joanne, huwag ka matulog. Ang bagay ng pagkomunikasyon, pwedeng hindi ka magsalita Yung hindi mo pagsasalita, yan yung gusto mong iparamdam sa kanya. Pangit yung ganon. Pero lagi natin ito tandaan, mga kapatid, na dapat kapag tayo ay humaharap sa isang bagay o may kausap tayo na medyo mainit yung isa, lagi dapat tayo mindful na talagang magkaroon lagi ng solusyon yung usapan. Hindi diskusyon, kundi solusyon ang hinahanap. At isipin lagi natin na kapag nagsalita tayo, dapat may sustansya. Yun. Mayroon talaga dapat sustansya. Hindi yung bitterness ang may iwan sa taong yung, kundi mas nai-encourage siya. Amen. Kasi may sustansya yung sinasabi mo Yun yung pinaka-the best doon. Yung tipong mapapalakas mo siya. Hindi yung parang nanghina tuloy siya. Kaya mahalaga ito lalo na sa mag-asawa na hindi alam ko maraming mag-asawa na ang pinakalaging problema o nagkukulang lagi sa komunikasyon. Dahil yun ang hindi nabantayan. Doon sabi nga, na-deceive sila. Kasi pag may usapan, hindi nababantayan. Pag sumagot, hindi niya nababantayan. So, sa madaling salita, itatak natin sa ating isip. Kaya nga sabi ng Biblia, James chapter 1 verse 19, let your speech be always with grace. Amen. Seasoned with salt. Kita nyo, that ye may know how ye ought to answer every man. So talaga dapat may sustansya talaga yung sasabihin natin. Wag kang mag-iiwan sa isang taong yan na lupaypay siya. Kundi talaga dapat na-encourage siya, naintindihan niya, naunawaan niya, at doon yung hindi siya hahantong sa isang sitwasyon, natatama rin na siyang makinig sa'yo. Totoo yun, sir. Ayun ang pinaka-the best. Totoo pa, katulad nung sinabi ni Sir Rudy, mga kapatid, yung dapat may sustansya. In the book of Proverbs, sinasabi po yan, a word fitly spoken. Diba? Ibig sabihin po ng fitly spoken yung well-placed. Yung nasa tama.
A word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver. Yeah. Walain niyo po yan yung... alam naman natin kung anong simbolo ng mga yon. Oo. The gold, the silver, alam natin kung gaano ka precious. Kung gaano ka, sabi nga natin, kung gaano ka valuable. Na pag may ganun ka, alam mo na na papahalagahan mo. Bigyan ka ng gold, bigyan ka ng silver. Sino bang hindi magpapahalaga doon? Kasi alam mong may value yun eh. Yeah. Pero, yung gold at yung silver, mawawalan po yun ng value kapag inilagay mo sa isang lugar na hindi bagay siya doon. Amen. Di ba? Yes. Sino ang bumili ng gold at ng silver na may stain, na may dumi, na may marka, may gas-gas? Wala. Yun nga lang screen protector natin sa cellphone. Pag may gas-gas, gusto mo palitan agad kasi masakit sa mata. Araw-araw mo nakikita eh. Sagabal na eh. Iisipin nyo po yung word that is not fitly spoken. Abay, nakakarindi nga naman talaga. Kaya siya nagpuproduce ng corrupt communication kasi hindi siya fitly spoken. In short, sa sinabi ni Sir Rudy, walang sustansya. Walang sustansya. Walang sustansya. Kaya napakagandang reminder po yan na kada labas ng salita yun ang magandang goal. 'Di ba? Bago magsalita, bago ka makipag-communicate nanay sa iyong tatay, tatay sa nanay, bago makipag-communicate, isipin mo muna, masustansya kaya itong bibitawan ko. Yan. Di ba? Masustansya kaya itong bibitawan ko. Pag hindi na masustansya yan, wag mo na. Huwag mo nang bitawan. Pangit eh. Pangit lang ang usapan. Ang ganda-ganda ng gising ninyo. Ang ganda-ganda ng sikat ng araw sa inyo. Bigla mong papakulimlimin. Diba? Bakit saan nagsimula? On the words that is not fitly spoken. Yeah. Yun po yun eh. Alam nyo, sustansya sa komunikasyon ang pinaka-important. Maganda yung sinabi ni Sir Rudy. Nasabi ko nga po sa inyo kanina sa pasimula, kung ang susi sa magandang relasyon ng mag-asawa ay komunikasyon na base sa salita ng Diyos, kung ibabase natin sa salita ng Diyos ang komunikasyon natin, may sustansya dapat yan. Ngayon, sabi nga ni Ma'am Cynthia kanina, nung binasa niya yung sinabi ng ating mahal na pastor, pag walang sustansya ang binitaw, alam mo na kung saan galing yan. Hindi yan galing sa tabernacle ng Diyos. Hindi yan galing sa... Ma'am Cynthia, baka may gusto pa po kayong idagdag? Opo, ito rin yung sinabi sa Ephesians 4:29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Ito rin yung karugtong talaga. Magkakarugtong to eh. Isang salita ng Panginoon eh. Paano tayo magkakaroon ng magandang communication? Establish natin. Mag-desire tayo sa Word of God. At lagi nating pahalagahan, bigyan natin pahalagahan salita ng Panginoon. Saan natin naririnig yung salita ng Panginoon? Huwag nating baliwalain yung araw, yung napaka-special na araw ng linggo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Nandyan. Inilalatag na sa atin lahat yan. Ano na lang gagawin natin? Lasapin na natin yung niluto sa atin ng ating mahal na pastor. Establish natin yung ating sarili na nandun yung favor ng Panginoon. Napakahalaga noon na paano natin mabibigyan ng, lagi nga sinasabi ni Sir Maki, bigyan natin ng sustansya. At yung mga bagay na katulad ng soft drinks, katulad nitong ding-dong, hindi yan maganda sa katawan natin. Kaya huwag nating i-take yan. Kasi alam natin makakasira. Same with dun sa words natin. Pag alam naman natin hindi na maganda, siguro mahirap mang gawin. Sa totoo lang yung gusto mong sabihin at mayroon kayong confrontation, napakahirap sa Rudy. Yung itikom mo na lang yung bibig mo, sa totoo lang. Oo, mahirap gawin yon. Pero kung magpapasakop tayo sa banal na espiritu, sa salita ng Panginoon, bigyan natin ng sustansya yung ating utak na yun yung pupunta sa ating puso na talagang siyang maghahari sa atin para magkaroon tayo ng magandang communication at magkaroon ng magandang connection at magkaroon ng magandang relationship yung mag-asawa at yung buong pamilya. Yeah. Totoo po yun eh. Katulad po kung ito lang, maalala ko lang, no. Yung Bible kasi nagbanggit ng word na apple eh. Di ba? Ito sa akin lang naman po ito. Medically speaking, anong sabi nila? An apple a day makes the doctor away. Kala ko make 7 apples a week. Di ba? Pag kumain ka daw ng apple, makakaiwas ka sa sakit eh.
Tingnan nyo naman mga kapatid. Yun sa sinasabi nila, apple lang yun. Opo. Sa Bible. Oo. Apples of gold. Talagang kung gano'n naka-importante sa physical, yung ilustrasyon ng apple, ito hinaluan pa ng much more valuable, which is the gold. Yes. Pero saan Amen. po siya hinalintulad? Fitly spoken words. So ibig sabihin, kung laging well-placed ang words mo, ay, sa loob ng isang linggo, tama yun, Ma'am Cynthia. Sa loob ng isang linggo, wala kayong evil communication. Isipin mo kung linggo-linggo ka ganun. Oh, amen. Yeah. Diba? Kung linggo-linggo ka ganun, mga kapatid, paano pa, biyaya ng Panginoon, paano pa makakapasok ang evil communication sa atin? Diba? Ngayon, mga kapatid, dito po sa ating talakayan, ngayon po, narinig from the testimony of Sir Rudy, Ma'am Cynthia, sabi ko nga po, using the Word of God, ito po yung pagpapakita, ang pinopoint na po namin dito. Pag pumasok ang evil communication, wala talagang mangyayari. Di ba? Kaya nga ini-emphasize na po namin dito, mga kapatid, na hindi mo na kailangan ng evil communication. Kaya from the very beginning of the verse in 1 Corinthians 15:33, the Bible says, be not deceived. Yeah. Huwag ka na magpapaisa. Huwag ka na magpapaloko. Minsan parang ang ganda pakinggan kapag may iba kang pinag-uusapan Di ba? Pero sabi nga ni Sir Rudy, huwag kang magsawa sa maayos na komunikasyon. Amen. Di ba? Kaya pag nagsawa ka dyan, papasok. Sabi ko nga po, sometimes evil communication are not acquired. We make them. Yeah. Yan kaya ang sabi ng Bible, be not deceived. Kasi maaaring akala mo, sabi nga oo nga, wala kayong alam na pag-aawayan nyo. Wala kayong alam na pagtatalunan nyo. Pero isang ganyan lang ng Diablo, pang! Evil communication na papasok. Pag pumasok ang evil communication, boom, everything will be corrupted. Diba? Kaya, again, babalik lang po tayo sa pinaka-foundation kanina, binasa natin. In the book of Genesis, when God created man and when God established marriage, wala po kayong makikita doon napapasok ang evil communication. According to God's plan, according to God's instruction, mapapanatili ang sweetness at hindi imposible na kung sabi nga ni Sir Rudy, kung ganun ka ng ligaw, ganun ka pa rin araw-araw. Amen. Hindi imposible Wag mangyari iligaw. yun. Opo. Wag mo iligaw. Di ba? Kung paano, sabi nga ni Sir Rudy, doon ka niya minahal Yeah. Amen. Doon ka niya minahal sa pagsabi mo ng I love you, good morning. Ngayon, binati ka ng good morning. Huwag mo akong babatiin ng good morning. Di ako nakatulog na maayos. Hindi pa bumabangon yun, sir. Wow. First hour of the day pa lang yun. 24 hours ang isang araw. Ayos. Diba? Parang One point na agad. alam mo kung mayroong pagkain na panis, mayroong nakatulog na panis. Panis na tulog. Panis na tulog. Parang ako kanina, Sir Rudy. Parang mag-aalas 6 na ata. Hindi ako talaga makatulog. Wow. Ay, sabi ko talaga, pambihira naman. Well, anyways, mga kapatid, di ba? Katulad nga po ng sinasabi natin dito, wala tayong mapapala pagdating po sa evil communication. Yes. Kaya ang pinakamaganda talaga, siguraduhin, maganda po yung mga puntos na napag-aralan po natin. Siguraduhin na may sustansya ang bawat salitang bibitawan. Amen. Kasi kapag walang sustansya yan, huwag mo nang bitawan yan. Kung alam mong hindi naman makakatulong, huwag mo nang bitawan yan. Any last words, Sir Rudy? Panatiliin lagi natin mag-asawa. Mga kapatid, tayo mag-asawa, panatiliin po natin yung magandang komunikasyon. Komunikasyon. Huwag po ninyong papalitan ng kung anuman. Komunikasyon, laging bigyan ng pansin. Kasi kaya nagkakaroon ng problema kasi minsan di na nag-uusap, wala nang komunikasyon. Sa lahat ng anggulo, mapapamilya, mapabata, sa mga anak, bantayan mo salita mo. Dapat masustansya yan. Para nang sa ganon, sa makikinig, ay mai-encourage sa'yo. Yeah. So, ganun din naman sa mag-asawa. Lagi nating bibigyan ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng pangunawa natin sa mga kausap natin. Yeah. Gamitin natin yung pangunawa natin, especially sa ating mga mag-asawa. Amen. Thank you so much. Ma'am Cynthia. Opo. Ito, Colossians 4:6. Let your speech, sinabi na ni Sir
Rudy to kanina, let your Yeah. speech be always with grace, Amen. seasoned with salt, that ye Amen. may know how ye ought to answer every man. Napaka-importante nito. Ako bilang nanay, mahilig talaga ako magluto. Kapag nagluto, titimplahin mo talaga eh. Matamis, dapat matamis. Di ba, di ba? May umaangal dito sa tabi Titingnan ko. mo, oo, kung ito ba, aalat pag, kasi meron minsan may nilalagay kang toyo, ano din to, patis, Asukal. oo, konting asukal, ganyan. Talagang titimplahin mo para masarap naman pagkain. Iyan din, katulad din sa ating pagsasalita. Maging mindful tayo dun sa ating sasabihin. Kasi ito, it's either makaka-bless o makakapagbigay ng kalungkutan. Kaya nga sabi ng ating mahal na pastor, huwag tayong maging selfish. Gusto natin tayo ang magsasalita. Ang communication is not manipulation. Pagpapalitan ito ng idea ng bawat isa na kung saan makakapagbigay o makakapag-boast ng maayos na direction sa inyong dalawa. Amen. Kaya That's good. napakahalaga talaga na maging mindful tayo sa ating sasabihin. Kung ano ang nilalaman ng ating puso, yun ang sasabihin ng ating bibig eh. Kung ano to yung sa Bible, sir? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Yeah, Kaya amen. kung ano yung itinatanim natin sa puso natin, yun yung ilalabas at ilalabas sa ating bibig. Kaya Amen. magkaroon tayo ng magandang pundasyon sa ating sarili para lumabas naman yung maayos na pananalita sa atin. Amen. Yeah, kaya maganda po yun. No? That's a principle na nanggaling po sa ating mahal na pastor. Communication is not manipulation. No? Yan po ang tatandaan po ninyo. Pag nagsalita tayo, hindi dapat yung parang pag minsan may mga atat na ganun eh, no? Yung pag nagsalita, gusto ka agad manipulahin yung tao eh. May mga ganung mga tao eh. Pero sa atin, bilang isang Kristiyano, again, nagsimula tayo sa verse, magtatapos tayo sa verse. Be not deceived. Evil communication, corrupt good manners. No po? So I do believe na meron po tayong natutunan na prinsipyo mula po sa tanghali po na ito. Nais po namin pasalamatan ang lahat ng mga kapatiran po natin na sumubaybay sa ating pong programa po ngayon, North, South, East, and West Corners, ang bawat areas, mothers and fathers, no? Lalo na sa mga nanay, no? Marami kayong natutunan ngayon on how to handle the communication with your husband well, no po? Kaya sa lahat ng mga kapatiran po natin na sumubaybay hindi lang sa ating bansa, kundi sa iba't ibang dako ng bansa, saan man po kayo nandoon, kanina nabanggit ni Ma'am Cynthia, Hong Kong, Australia, Japan, New Jersey, di ba? US, Taiwan, Saudi, Abu Dhabi, lahat na. Diba? To the uttermost part of the world. No? Maraming salamat po. No? Cambodia. May live viewers kasi tayo dito. Yan. Ano to? Hindi to deaf interpreter. Translator ito. Yan. Alright. Nakita ko po, nag-watching ang ating mahal na pastor. No po? Alam ko, busy po ito. Patuloy niyo po yung panalangin. Ngayon ay sinusupervise po ulit ng ating mahal na pastor ang ating pong gawain sa Ramos Tarlac. Alam niyo to si pastor, pag hindi po ito nakapunta ng Ramos ay sobrang grabing isipin. Kaya kasi mga kapatid, ayaw niyang masayang ang inyo pong binabahagi sa gawain ng Panginoon. No? Kaya siya po personally ay sine-check na po talaga yan, yung kalagayan sa Ramos. And patuloy niyo rin po isama ang ating mga Baptist builders. Ngayon, hindi ko alam kung ito ba ay kulang lang sa tulog o meron talaga mga viral na kumakalat ngayon. Pero manalangin lang po tayo sa Panginoon na palakasin ng Panginoon ang ating pisikal na katawan. Po? So again, ay maraming salamat po sa lahat ng mga kapatiran na sumubaybay, sa mga nanay, no? Maraming salamat at patuloy niyo pong pag-igtingin ang good spirit and right attitude sa tahanan, no? Kayo ang dinisenyo ng Diyos na maiwan sa tahanan, magtrabaho sa tahanan, upang ang tahanan ay patuloy na maging maganda pagbalik ng mga asawang lalaki. Diba? Yan ang pinaka-ano. Sabi nga ni Lolo Pugs, prepare to be tiger. Okay, so in behalf of our pastor,
Sir Jao, Ma'am Marinelli, ay si Ma'am Cynthia, ang original host every Tuesday. Kami po ni Sir Rudy ay nagpapasalamat sa opportunity po na ito. At sa po ng aming mga kasamahan po dito, ang mga operators po natin, ay maraming salamat po at sa inyong pagsusubaybay. Magkita-kita po tayo sa Thursday sa another episode ng ating pong programang The Baptist Lunch. And we will see you there. And on top of all this, ang lagi po namin sinasabi is, to God be the glory. God bless you all and have a blessed day ahead. At saka pakisama po pala sa prayer. Nasa hospital ngayon si Jeremiah, Ay, anak opo, po ni Sister Marnelli. May initial findings na nag-dengue. Yeah. Kaya po wala si Ma'am Marinelli ngayon. Opo. Patuloy niyo pong isama yan sa panalangin. Si Amen. Jeremiah Dolor, yung bunso. Yan. Alright, sige po. Maraming salamat po. God bless you and enjoy your day. See you next Tuesday. Bye! We tend to make excuses, we tend to pass the blame.